So, what's up mga ka-idol? So, what's up? Kumusta naman kayo dyan? So, matagal-tagal po tayo hindi nakapag-upload. Siyempre, busy po si Idol Anivert TV. So, sa ngayon, gawa-gawa muna tayo ng video kasi nga talagang kinakalawang na po. So, meron tayong mga bagay-bagay na kinakailangang unahin mga ka-idol. So, sa episode natin ngayon mga ka-idol, itong si Dillon Brooks mga ka-idol. So, his story ni Dillon Brooks mga ka-idol. So, patungo sa kanyang kung ano yung pinagagawa niya ngayon sa NBA mga ka-idol. So, anong role niya dito sa NBA mga ka-idol. So, sa video na ito ay ating alamin kung ano ba talaga yung kanyang role dito sa basketball o sa NBA mga ka-idol. So, sa kasalukuyan mga ka-idol ay nasa Houston Rockets na to mga ka-idol. So, talagang tinagurian itong bad boy ng NBA mga ka-idol. So, yun. Siyempre kung bago pa kayo sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag nyo naman kalimutan paki-subscribe na lang at paki-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Siyempre, nag-upload na rin ako sa aking YouTube, sa Facebook mga ka-idol, Facebook page. So, kung doon kayo nanonood, baka naman, so paki-follow na lang at paki-like yung mismong video. So malaking tulong po yan para sa akin. So tulungan nyo ako na maka 10k followers mga ka-idol. So maraming salamat po. So ang video na ito ay galing kay Goats Descendants. So bisitahin nyo yan. Kung gusto nyo ng ganitong mga content ay talagang bisitahin nyo yan. Napakaganda po. At marami pong mga content na marami pa pong malalaman patungkol sa mga NBA o PBA mayan mga ka-idol. So yun, start na natin. Humanap na ng pwesto para samahan mo ako na panoorin nyo o bigyan natin ng konting komento itong video na ito. So, let's go! Dating sumikat ang Spider-Man dunk. Wait lang mga ka-idol, talagang mali. Kilala natin si Dillon Brooks bilang ang pinakasikat na villain na meron ng NBA sa kasalukuyan. Madalas kasi na mas nakikita pa natin ang player na ito sa kanyang mga on-court antics. Brooks by Green puts it up and in. Oh, they're talking. But you can see it was Mitchell and Brooks with the shove by Donovan. You can see the ensuing melee. The emotion, the energy, and the crowd. Talagang bad boy ito si Dillon Brooks mga ka-idol. Talagang kalaban mo itong si Dillon Brooks. Pag di mo mapipigilan yung sarili mo, talagang magmumulta ka talaga. Kasi nga, ang lakas pong mangkasar itong player na ito mga ka-idol. Ultimong si LeBron James mga ka-idol ay hindi nakaligtas dito sa player na ito. So, grabe itong player na ito. Look at AD! Get it out of here! Yan nga ang mga sikat na clips na nakikita natin online sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Dillon Brooks. Dahil dyan na ito ang reputasyon na alam nating meron ng 6'6 wingman. At nakakalimutan natin ang value na dinadala niya sa loob ng court. This time nga ay para sa bago niyang team na Houston Rockets. Tara at pag-usapan natin ang naging journey ng NBA's newest villain na si Dillon Brooks at ang value na dinadala niya sa lamesa para sa teams na pinaglalaroan niya. Dito nga lamang yan sa Goats Descendants. Ayan. Follow natin yan mga ka-idol. Nagsimula ang basketball journey ni Dillon Brooks sa Ontario, Canada, kung saan siya pinanganak noong January 22, 1996. Naging isa si Brooks sa mga brightest high school basketball players sa Canada, hapan playing para sa school ng father Henry Carr. Naglaro siya para sa Canadians junior team kung saan nag-average si Dillon ng 25.3 points, 5.2 rebounds and 2.2 assists per game sa FIBA Under-18 Americas. Dahil dyan ay So mga ka-idol, di rin biro yung mga numero na pinapakita ni Dillon Brooks dito mga ka-idol. Talagang magaling talaga to. Hindi natin maitanggi na meron ding ibubuga itong si Dillon Brooks. Pansin sa US basketball scene si Brooks at nag-decide lumaro para sa Findlay Prep na located sa Henderson, Nevada. Naging below average ang showings na meron si Dillon sa Findlay at nagtala lamang ng 8.4 points, 3 rebounds and 1.7 assists per game sa last year niya sa high school. Resulting sa pagkakaroon niya ng 4-star recruit status ng ESPN na may overall rating of 80. Dillon committed para maglaro sa University of Oregon para sa kanyang kolehiyo.
Gumawa kaagad ng immediate impact si Dillon para sa Fighting Ducks sa freshman season niya pa nga lamang. He showed his two-way potential, Goat Fam, locking up opposing wings at knocking 3-pointers at mid-range jumpers on a good level. Nag-average nga siya agad ng 11.5 points, 5 rebounds and 1.8 assists per game with 45.6% field goal shooting at 33.7% naman mula sa 3-point line. Napabilang si Brooks sa All-Pac-12 freshman team matapos ang impressive season na yan para sa Oregon. Sa sumunod na taon, pinangunahan naman ni Brooks ang Fighting Ducks para maipanalo ang regular season title at makakuha ng school nila ang top 10 national ranking. Nagtala na si Dillon dito ng 16.7 points, 5.4 rebounds and 3 assists per game. Ngunit hindi pa nga siya So mga ka-idol, ganitong mga numero na pinapakita sa mga magpa-draft ng NBA mga ka-idol ay talagang kaya na pong marami na pong mga scouts na makakita ng ganitong numero mga ka-idol na magugustuhan. Talagang pag nagpa-draft ka na ay talagang malamang sa malamang mapili ka mga ka-idol. Dito ng 16.7 points, 5.4 rebounds and 3 assists per game. Ngunit hindi pa nga siya nagpa-draft at bumalik pang muli sa Oregon para sa kanyang junior season. Nirap ng 6'6 wingman ang kanyang collegiate career sa pagtatapos ng 2016 to 2017 season with virtually no improvement na may 16 points, 3.2 rebounds and 2.7 assists per game. Nagdeklara na si Brooks para sa 2017 NBA draft matapos nga ang season na ito, Goat Fam. Na-draft si Dillon ng Houston Rockets bilang 45th overall pick ng draft. Ironic na kung anong team ang unang nag-draft at nag-trade sa kanya ay siya ngang nag-sign sa kanya last off-season. Initially ay naglaro si Brooks para sa Memphis Grizzlies. Bihira nga lamang sa mga second rounders na magkaroon ng isang permanent starting role lalo na as a rookie sa NBA. Subalit nakitaan yata ng potential ng Grizzlies management si Brooks dahil sa kanyang sipag at defensive versatility. Naglaro nga si Brooks ng 82 games sa buong rookie year niya at nag-average ng 11 points, 3.1 rebounds and 1 steal per game para sa Memphis. Year by year ay unti-unting nag-develop si Brooks bilang isa sa mga best defensive wingmen ng NBA. His imposing physicality at size ay nakakatulong para mag-lock up ng mga nakakalaban nilang star players. Nagkaroon nga lamang talaga ng negative reputation itong si Dillon dahil sa mga ginagawa niya sa loob ng court. Pero kung isa ka nga Mga ka-idol, maganda naman sana yung nilalaro nito kaso napaka bad boy talaga itong si Dillon mga ka-idol. So kung sino-sino yung tinitira, so itong si Dillon, ang mga strategy nito ay mga superstar ng NBA ng talagang hindi nakakaligtas mga ka-idol sa kanya. So strategy ito mga ka-idol para ay siya ay makilala lalo sa NBA. So yun, napakalupit itong si Dillon ang totoong basketball fan ay makikita mo na talagang versatile siya defensively at isa siya sa mga the best defensive wingman na meron ng NBA. Ngayon nga ay nasa Houston Rockets na si Dillon Brooks. Ito ang bago niyang simula matapos ang mapait na ending sa stint niya sa Memphis Grizzlies. New environment, new teammates, pero old identity na rugged and nosy defender ang dadalhin ni Dillon sa Houston. Kakapanalo lang ng player na ito ng Best Defensive Player Award sa FIBA World Cup 2023 kung saan tinulungan niya ang Canada talunin ng Team USA para maipanalo nila ang bronze medal ng tournament. Tiyak na ang moral ni Brooks ay higher than ever at talagang excited na akong makita kung ano ang ipapakita niya sa kanyang newest team sa paparating na season. Yan nga ang kwento ng isang Dillon Brooks. Thank you for watching, Goat Fam. So yun yung mga story ni Dillon Brooks mga ka-idol. So nung sa high school ano niya ay talagang mataas din yung pinapakita niyang mga numero na talagang maraming makakagusto na mga scout sa NBA na kukunin siya na bilang isang NBA player mga ka-idol. So yun, maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa video na ito. Ay huwag niyo naman kalimutan paki-like na lang at syempre huwag niyo nang kalimutan hindi ka po nakapag-subscribe o naka-follow ay paki-subscribe na lang po at paki-follow na lang po. Maraming salamat po and see you next video mga ka-idol.